Ayaw umandar yung EPO. Frozen. Come on, come on, come on. Come on. Come on. There you go. Nakausap ka ba ni Jay? Hindi. Kinausap ako ni Jay. Ano sabi? Kasi kanina tulog ka pa, nagpunta ako sa loob kasi makikibalita ng akako ko. Sabi sa akin ni Jay, si Jay mismo lumapit sa akin. Sabi niya, ayaw ko kayo pababay ni Mark kasi dapat dire-diretso na kayo. Oh. Kung okay lang sa inyo, ang hiling lang daw niya, mag one rounder pa daw tayo ng Atchison, balik dito, tapos akyat na daw tayo. Bumaba man tayo tumakyat, magtatrabaho pa rin naman tayo eh. Huling taon na to, yan na, tapusin na natin. Good morning. Good afternoon na pala. Pagpasok ko nung kanina, sabi sa akin, sabi ko kasi good morning. Akala ko kasi umaga pa. Dahil nagising ako mga 11 o'clock. So anyway, ang decision is, I think, babalik ako. Oh, Ani. Hello mga Choy, good morning. Hello mga Choy. Good afternoon mga Choy. Hello viewer. Good morning mga Choy, mga Choy. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Yellowknife. So babalik ako ng South. Dala ito dahil hindi nila pwedeng ibaba dito sa Yellowknife dahil kailangan ng left ng crane, no? So may nagsabi nag-comments, nabasa ko, na-snap ko lang nabasa na ang liit daw ng aking load. Pero yung load na yan is sobrang bigat. That's almost 44 or 40,000 pounds. So ngayon, dahil hindi nila pwedeng ibaba dito sa Yellowknife, kailangan ng crane, dadalhin ko sa South, pabalik ng Atchison sa aming yard. So at least isang ice road lang nagawa ko. That's okay, nakakuha ko ng plaka, nakapasok tayo, nakita nyo yung ice road. Okay, nakapag drone shots, everything. I'm satisfied. I don't know you guys kung satisfied kayo sa sa akin. Okay na yung isa, okay na at least, di ba? At least ngayon nandito ako sa YB, sa isang company malapit lang dito sa Arctic West, para ipagawa yung aking taillights kasi sinubukan kong hanapin yung mga fuse pero yung di ko makita. I'm not a mechanic. So ngayon papagawa ko ang likod dahil babalik ako sa provincial highway and kailangan ko ng mga ilaw sa likod. Sa ice road okay lang, hindi naman ako hulihin sa ice road dahil wala namang pulis doon na huli ka na wala kang taillights. Meron naman akong ilaw doon na 3, but hindi sapat yun, kulang pa rin yun. Pag once na inspection ako, mahuhuli pa rin ako ng DOT or mga highway police all the way hanggang Atchison. So dito ako sa YB company. Ito yung YB, ito yung mga nag-hold din ng mga freight papuntang ice road. Isa rin sila sa mga kinokontract ni Arctic West para mag-hold ng mga freight papuntang ice road. Pero merong mechanic shop dito, gumagawa sila ng Cummins and Cummins engines. So itong load nito mabigat to mga Choy. Akala nyo lang maliit lang siya, pero mabigat to. Mabigat yan. Kaya 4 na chain, 40,000 pounds plus. So 4 na chain, that's 12,000. Sakto lang sa kanyang bigat yung chain na nilagay ko. So wala akong mga ilaw dito. And dito sa likod meron siya pag naka-flasher, pero yung aking park light dito wala. Merong 3. Okay, pero hindi yan sapat. Ilaw sa itong ilaw sa plate meron. Ito lang sa gilid wala, at saka sa side.
Wala akong ilaw dyan sa side. So nawala lahat ng mga ilaw na yun. Ngayon, refuel lang ako. Nakakuha na ako ng DEF. Meron silang DEF dito. Nakakuha ako ng DEF. Kakargahan ko na. And then somewhere in Enterprise na ako mag-refuel ng diesel. Pabalik ng, kung matatapos nila ngayon, kukuha ako ng diesel. And then yung permit pala, kasi itong aking drive axle ay overweight ng 1,000 plus kilograms. 1,000 plus kilograms. Kasi ang akala ko kasi noong niload namin yan, ibababa namin to sa Yellowknife. Ngayon, nilagay ko sa center. Dapat naka-backward pa siya ng konti. Itong load dapat naka-atras pa ng konti. At least mga kahit dito, no, hanggang doon, para yung ibang weight niya nandun sa trailer. Kasi ang trailer ay that's 24,000 kilograms ang max weight niya. So ang trailer, ang weight niya ay nasa 16,000. So mas mabigat dito ng 1,000 plus kilograms. Kalaan nyo, maliit na piece lang yan, pero napakabigat. So ngayon, sabi ko sa kanila kung pwedeng iangat para iatras. Sabi nila hindi pwedeng iangat dito sa yard dahil nga kailangan siya ng crane na gagamitin. So dadalhin ko siya sa yard ng Atchison. Ngayon si GP, I think si GP ganun din, babalik din siya sa Yellowknife. So ang nangyayari sa amin ngayon, akyat ng ice road, akyat sa ice road din balik. Okay, rounder kami. Parang nangyayari, kuha sa ice road, balik ng south. Kuha sa south, balik ng ice road. Anong petsa na? Almost done na yung winter time. I mean yung March. Siguro makakagawa kami ng 2 or 3, I don't know. So hintayin ko na lang na gawin nila yung trailer. Then magkakarga ako ng DEF sa aking tank para hindi na ako mamroblema ng DEF. Kasi all along from Yellowknife all the way hanggang Atchison, sa mga madadaanan mong walang DEF. I mean yung DEF sa gilid. Makakakuha ka sa mga tindahan pero wala doon sa mismong sa pump na may DEF. Doon lang sa Atchison na may DEF. So kumuha na rin ako para malagyan ko aking DEF para wala na akong iisipin pagbabalik ako ng Atchison. Ito yung sakit ng mga truck ngayon. Ito yung problema ng mga bagong truck ngayon. Itong kinabit nilang DEF. Dahil pag nasira ang DEF, money. Okay, mekaniko. Pwede mo siyang ipadelete kung papayag yung company. Kung sarili mong truck, pwede mo ipadelete. Ibig sabihin patanggal mong ng DEF. So mangyayari, itim yung usok mo. Hindi na siya puti. Kasi ang purpose nito is para yung usok ba, hindi siya black and white. Okay, so puno na siya. Wala pang mekaniko. Sana magawa nila ngayon.
siya ng konti. Then shower. Tapos din man. Tama-tama, babalik ako ng south, pahugas ako ng truck. Yan, gumana na yung ilaw. Kaya pahugas ako ng truck, pahugas ako ng trailer. Sana hindi ko na to dadalhin, iiwanan ko na to dun. Hirap dalhin to. Puro sayad yung ilalim dito, oh. Kita nyo, yung puro snow. Ito, sayad yan. Belly.
Dito oh, sumasaya dito. Ito. Yan yung ilalim yan. Kita nyo naman yung clearance. Tapos yung umbok ng ice road. Akyat. Akyat na naman. Ma-feel mo lang parang hinihila ka eh. Parang pinipigilan ka sa likod. Kailangan naka-builo ka talaga para hindi ka ma-belly, hindi ka ma-stuck. Hirap ito dalhin. Pag mga buti ka nakasurvive, nakalabas siya, walang problema. Yung aking truck panay ng DF, sobrang lamig. Grabe yung dumi. Namatay na naman. Ginagamit nilang fuel dito is diesel 1 winter time. Kaya hindi ko na siya kailangan magdagdag ng ng liquid. Gandahan, winter tire ang gulong. Swak na swak sa kita niyo yung last video, pati yung sa Facebook. Marco, yung lake, color blue na. Ito hindi na ito matatanggal, it takes time. Ice na yan eh. Unless kung pupunta ka ng south, warm na sa south, sa US. Okay. So dito ko siya kinabit sa taas. Yan, dito ko siya kinabit. Kaya walang kakalog-kalog. Maliit lang pero solid yung bakal niya eh. Napaka-busy dito. That's mine. Come on. Temperature ngayon dito ay -10.
anyway, yan ang load ni Pops. Gulong pabalik ng ano ba to? Bago pa to ah. Yeah, mga bago pa to oh. Pabalik sa South, hindi na nagamit. Yun ang luma. Ito bago oh. Oversize siya. Yun ang Starlink niya oh. Thank you Elon Musk sa Starlink. Thank you, the sponsor. Wala si Pops dito. Quick shower lang, guys. Ilang araw na ako ng shower. Tan. So may mga packet na naman ng mga truck. You know, yung mga long load. Oy! Akyat ka na? Bago yan ah. Luma. Bago, may tapi. Nakausap ka ba ni Jay? Hindi. Kinausap ako ni Jay. Ano sabi? Kasi kanina tulog ka pa, nagpunta ako sa loob. Kasi makikibalita ng akako ako. Sabi sa akin ni Jay, si Jay mismo lumapit sa akin. Sabi niya, ayaw ko kayo pababay ni Mark kasi dapat dire-diretso na kayo. Oh. Kasi last week daw, tinawag sa kanya ng Divec, we'll have 40 loads ready. So sabi niya, okay na, dire-diretso na si Mark at si JP. Tumawag daw uli si Divec, we need 6 more days. So ang sabi sa akin, sabi niya, kung okay lang sa inyo, ang hiling lang daw niya, mag one rounder pa daw tayo ng Atchison, balik dito, tapos akit na daw tayo. Abot pa kaya? Ha? Abot pa kaya? Abot daw ang season hanggang April. Oh really? Kasi nga daw ine-extend ni Divec ang Kaya pala nang wala ka kayo ng umaga. oh, hindi kasi nag-unload ako eh. Tinanggal nila yung ano ko. Yung sa'yo, hindi na kasi wala daw. Yeah, Mabigat daw bago yun masyado. oh. May tapiti pa eh. May tag pa yan oh. Hindi nagamit eh. Paps, eh, di papunta ng Gaucho. Oo. Paps, Oh. yung mga bago, papunta ng Gaucho, hindi na natuloy. Bakit? Yan Bago yung mga nga. na-cancel. Ah. Yung nasa likod, luma. Oh, Pero luma. ito, galing to ng papunta dapat ng Gaucho, hindi na natuloy. Bilhin ko na lang. Lagyan ko sa Highlander. Kaya tatanungin kita, akit pa tayo. Akit tayo isa. Sige. Ha? Hindi, baka sabi ko nga ganito. baka ayaw muna. Hindi, itong sabi ko nga. Bumaba man tayo tumakyat, magtatrabaho pa rin naman tayo eh. Huling taon na to, yan na. Tapusin na natin. Hindi pa, hanggang 2035 pa. Hindi na, wala na. Wala na daw? Kasi na daw sabi mo wala na. Wala na ISO next year. Meron man daw, malamang taga-YK na lang. Ah, taga-YP na lang. Sino nandito na si Koy? Nakalis na sila. Ah, nakalis na? Oo, nag-akit sila dito, nag-unload, nag-load, tapos bababa na. Oh, tala. Uy, hindi tayo bababa, wala ka ng oras. Meron. Wala. Bakit? Minus 10. Ano ka, 80 hours ng pagbaba mo ng Alberta, wala ka ng oras. Reset na tayo. Reset tayo dito? Oo. Hindi nga. Nagalit ka pala. Ako nga. Reset. Recap. Walang recap. Recap tayo. Hindi ka pwede mag-recap. Kailan tayo umalis? Monday. Oh, anong araw ngayon? Ano na ngayon? Biyernes. Biyernes. O, recap natin eh, Linggo. Putang ina, reset tayo dito? Oo nga. Tinamakas, makuwala ko sa Litsugas na yan. Kala ko, alis na tayo. Akala mo ba alis tayo ngayon? May 18 hours, so 10 hours na lang ako. Oh, minus 10 pa kasi 8 Ah, 8 hours hours na lang pala yan. Ha? 8 hours na lang. Kasi Oo minus nga. 10. Oh, hindi ka na makakababa. Akala mo ba alis tayo? Putang ina. Akala mo ba alis tayo? Yeah. Hindi, di rin siya tayo bukas tayo alas 4 alis na ngapon. Bukas alas 4? Eh, ginamit ko kayo na. Gumamit ka ng oras? Oh. Anong ginamit? Di On duty. Fuel. Eh, alis ko na lang, no? Tanggalin mo. Ano? Hindi nga, inalis ko yung fuel kanina eh.
Hindi ka rin, ang Lunes tayo, hindi. Kailan ka ba umalis? Linggo. Kailan to? 13 ngayon, di ba? Oo. Kailangan natin mag-reset. Ano ka? Hindi ka makakakiyat. Anong Oo recap? nga pala kasi Ang recap mo, linggo pa. 13 ngayon. Oo. On duty drive. Ala, Nag-driving ka? Hindi, alas 3 na madaling araw yan eh. PC. Tanggalin mo yung on duty mo. Yan, tanggalin mo yan. yun. Ito, on duty. Oo. I-off ko na siya. Oo, okay na yan. Ano ilalagay kong reason? If you will yun. Hindi na, pag tumawag na lang si James, sabihin mo, nag-miscalculate ka ng ano mo, kailangan mo oras. lang mag-reset. Yeah. Pag nag-BI ka, isasama mo na lamang doon yung fuel. Kala mo ba? Kaya ka ba naligo? Kala mo ba? Kaya akala ko alis na tayo eh. Ano, wala na tayong oras. Holy smoke. Kaya niyayaya kita kumain kasi... Tapos na ako. Ha? Tapos na. Sabi ko kumain muna tayo kasi dito tayo bukas na nga po. Yawa. Kala ko alis tayo ngayon. Hindi. Tama. Tutulog pala tayo ngayon dito. Hindi. Tapos kinausap ko si JJ. Ah. Sabi ko, ang usapan natin, nakakit kami, di ba? Pababayin mo kami. Pakakainin mo kami. No worries. Papakain na tayo. Oh, that's good. Sige, lamig. So itong isang queue line, papunta din ito ng ice road. Yan ang karga niya. Parang, I don't know kung ano yan. So meron na raong chicha. Sabi ni Paps, may chicha. Ibig sabihin ng chicha, may pagkain na. So papakainin muna kami ng Arctic West. Kasi sila yung nag-utos sa amin na pababain kami. So libre mo ng pagkain dito sa Arctic West ngayon. Kasama ko si GP. Sina Melvin at saka si nakababa na pala. Ganda ng pickup truck ni J.O. Oh, lucky man. Chicha mo na, chicha. Kasi kung akyat baba lang kami sa ice road, wala kami problema sa pagkain. Daming pagkain. Oh yeah. Hey Jan. Hey, How are you, Jan? can you? Good. There is a plowed area here in front of this building. I don't know how something would be. You think so? Well, yeah, because we get slippery on that hill in Peace River. Oh yeah. A lot of guys, it's fun out. Yeah. Yeah, because it's freezing rain there, so I'd rather deal with the snow than freezing rain. Yep. Oh, I like freezing rain. Maybe I'll hold the weather. Okay, guys, have a good one. Have a safe trip, sir. Yep. Try it. Steak night at Lockhart, right? Yeah, I won't be there. All the steak will be gone by the time I get there. Oh yeah. Kinain mo na ba yung binigay sa'yo? Nga pala, nakita ko si yung driver na kinunan mo ng load. What? Yung nag-deliver ng load yung Mumbai. Oh, Napunta siya dito. ano saan nakita? Doon sa tao. Nag-deliver siya ng load. Nakita niya ako. Nagtawag sa akin Marco, sabi ko, I'm not Marco, not that load. Yung tawa siyang tawa. Sabi ko, nakita mo ba yung mga chains mo? Hindi nga eh. Ha? Hindi daw niya makita. Wala daw doon ng trailer. Baka daw pwede mo i-text sa kanya yung trailer number. Yung ocean trailer na yun. At hahanapin daw niya sa Atchison. Nako. Gusto ko nga. Yung nanap niya dito, wala na yung trailer eh. Baka naibaba niya. Wala na. Nababa na ni Coco eh, tsaka ni Melvin. 61031. Ewan ko ano trailer number. Dinrate ko na eh. Hindi, may picture ka ba ng BOL? BOL. Bigay ko na eh. Hindi mo pa pinicturean? Nasa ATS mo yun. Nahanap niya yung ano niya eh. Change niya, sabi ko sige. Tapos napunta dito. Sabi niya, may pagkain ba dito? Sabi ko, meron. Kaya lang alam ko para sa driver lang ako na napunta ng ice road. Sabi niya, bakit? Ciao, ciao, Madrid.
Gutom daw siya. Binigay ko yung pagkain ko. Ay, yung kinuha mo. Yung mga kinuha ko sa dive. Wala daw siya pagkain. Gutom lang pagkain. Ano siyang pagkain? Sarap. Chicken curry. Hindi naman siya nagluto na ito, no? In-order nila ito. Bonin. Yeah. Saan ko si Bonin? In-order nila ito. Yeah. Akala ko si Bonin. Akala ko yung babae na nagluluto. Alala mo yung kumain tayo dito dati? Yung may dala kang ulam. Melvin. Wala ako noon. Sasabihan ako noon kay Jiban. Tsaka yung mga driver. Yung nakikain sa inyo yung mga puti. Yeah. Sagutin ko lang to si Jeremy Chen. May idea ka ba kung paano nila ginawa yung kalsada? At paano nila piniprepare para madaanan yung lake? Kasi nagtataka lang ako paano nila ginawa. Bisaya to eh. So paano yung mga nakatira doon sa mine, every year ba sila umuwi? Or may mga plano o barko na pumupunta doon pag summer? Wala ding ano, no? Walang pinakita sa YouTube, no? Paggawa nila, no? Parang sekretong pagkagawa, Yeah, no? meron sa YouTube. Yung ito sa, itong ano, wala. Nag-uumpisa sila October. October, November. So, ibig sabihin, may hinahalo yan silang chemical dyan. Mga dapat. Hindi ko mayinawa na frozen lang talaga, as in frozen na normal na frozen eh. October nag-uumpisa na sila. Meron sa napanood ko yun. October nag-uumpisa na sila. Hinahawi na nila yung snow. Nagamit nila yung una, yung mga light trucks. Kasi manipis pa yung yelo eh. So, Bubusan nila. Yung nahawi nila, unti-unti sila nagpa-flooding. So titigas yung ibabaw, lulubog. Kasi yung makapal lang naman doon, yung exposed. Yung covered ng snow, manipis yun. Kasi di ba ang snow parang insulation? So ngayon, panay flooding nila para Kumapal. Ang tagal, no? Tagal, October, Kasi- November, nag-umpisa na sila. 400 kilometers, di ba? Yes, sir. Tapos meron sila yung namin nakita natin dati. Yung truck na may hinihila na parang sled. Yeah. Yun yung nagmo-monitor kung gaano kakapal. Gano'n na kapal yung Yes, ice. yung ice. Kung anong kaya na niyang bitbitin. Kung pwede na ang max load, ano? Kung pwede na ang max load. No, pwede na max load. O kaya half load lang. Malaking pera. Anong sabi nila? Parang sa 100 milyon yata para magawa yung Grabe. kalsada. 100 million para gumawa ng ice road. O hindi man 100 million, basta million. In preparation para So, sino nagpifinance niyan? tawag nila dyan joint venture. Rio Tinto, De Beers, yung Gauchokyo. Nakalimutan ko na yung Gauchokyo kung sino, tsaka yung Ekati. Yun ang mga investor, ano? Yun yung mga naghahati-hati sa gastusin yan. At dalawang kumpanya naghahawak. Inuna. Yun ang sagot. Alam ni JP ang sagot. Ngayon, yung mga trabante, may aeroplano yun pag summer. Kasi may airport dun sa mine. Di ba sa last video mo, nag-fly by yung aeroplano? Yun yung aeroplano na dadala ng mga empleyado, di ba? Meron pa isa. May mas malaki ba? Yan. Yung parang Boeing na Ang maliit na sa Boeing. 747? Hindi. Mas maliit doon. Nandiyan, no? Yung parang domestic flight ng Cebu Pacific, oo. Punta doon. Yung nag-flyby sa atin, ano lang yun eh, mga 8-seater lang yun eh. Yung dual prop. Dalawang... Baka nga galing Lakdigra yun, nag-landing sa Lakdigra. Konti lang hindi na nila. No. So pag tapos na yung ice road, Aeroplano na. aeroplano na yung magdadala ng mga pagkain, pagkulang, at saka mga ibang gamit. Pero yung mga fuel, pinupuno nila yan pag winter time. Si Nuts Vlog, curious lang ako sa haba ng biyahe nyo
saan kayo umiihi? If naiihi kayo, may baon ba kayong arinola na pwedeng mag-pull over at para umihi sa tabi? Ikaw, saan ka umiihi? Parang napapasita, hindi ka umiihi. Parang laki ng tangke mo Ano ka? Kaya ako bumibili sa'yo sa portage. Pagdating ko sa dulo ng portage, bumababa ako. Kaya pala. Parang hindi natigil to, parang hindi naihi. Usually, pag talaga namang hindi na kaya, pwede naman sa lake. Hindi naman toxic yung ihi ng tao, di ba? No. Tabi ng lake, tao kaya sa gilid ng portage. Pwede naman. Pero... Bumababa ka ba? Oo. Ako hindi na. Naka sa pinto? Tayo lang sa pinto. Ababa ako, baka malaglag ako eh. Habol-habol yung truck naman. Kasi pagka ihi mo noon, ayos na agad eh. Hindi naman siya diesel na makikita na, uy, kulay dilaw. Ayos na agad yun. Insta-freeze. Yeah. Insta-freeze. Ang delikado lang doon, sobrang lamig, maprusin yung titi mo. Kaya yung pagdumi, kung maaari talagang kahit hindi ka nadudumi, pumunta ka ng Lockhart, dumumi ka na. Pagdating mo ng mine, dumumi ka na. Pag dito, dumumi ka na. Kasi, hindi ka na, pag hindi dumumi. Yung pag natatay ka, pero kung Timingan mo ba? kung ano talaga, yung nasira na talaga mo, pwede ka naman tumigil. Sabihin mo lang sa leader mo, sa team, na tigil na ako, titigil lahat ng mga truck. Ihi ka. Pero yun nga, kailangan may ban ka pa ng arenola ka na. Ready na. Kasi hindi ka naman pwedeng lumabas na sobrang lamig, lalabas ka. Baba Yun ka ang mapoprosen. Maprosen yung tayo. Yun yung, hindi yun. Paglabas na, Yung itlog mo, talaga yung itlog mo, pati yun. Hindi, maninigas yung ano niya, yung hihilahin mo ngayon. Pasintabi pa sa mga pagkain. Yun, doon ka na sa loob ng truck. Yun naman lamig. Yeah. Sobrang lamig pag lalabas ka. Ito, para ano kung gano'ng kalamig, di ba yung mga soft drinks ko, Red Bull, nandun sa sahig? No frozen? Yung itaas mainit kasi nandun yung blower eh. Yung ilalim, syempre doon tumatama yung hangin. Yung kalahati ng coco, yellow. Yung kalahati. Yan sarap inumin na? Oo! lahat ng naka ano sa malapit sa floor. Nilagay mo yun. lahat? Nilagay mo lahat? Nandun lang siya. Di ba may milk crate ako? Nandun sila. Hindi na ako nagalit. Hindi mo nilagyan ng ano, ng carpet? Ay, nalaglag. Meron! Frozen ba rin? Meron po, meron. Ano ba yan? Nagkalat ako. Okay pa rin. Yan. Parang babe. Yeah, kahit sa loob ng truck na frozen mo na ano. Malamig kasi. Nasa ilalim. Kasi yung ilalim ng truck, ay yung apakan niya, ano yan eh, lata eh. So, pag malamig, kahit may carpet ka, malamig pa rin siya. Natagos pa rin. Yeah, tagos pa rin siya. Feel mo siya pag... Ay! Lalo na pag natulog tayo. Di ba pag natulog tayo, hindi naman ganun kainit na yung buga ng hangin eh. Kasi yung makina mo medyo lumalamig. Yeah. Kasi hindi mo na mataas ang RPM kahit naka-idle ka. Yun lalo. Yeah, malamig. Yun ang malamig. Nawawala minsan pag ano na, yung kalagitnaan na. Papansin mo parang wala nang init yung loob ng truck, no? Halamig na. Malamig na. Pero pag tumatakbo siya, Okay mainit. lang. Yeah. Ang pangit lang, pag nasiraan ka sa highway. I mean, during sa biyahe, nawalan ka ng heater. Kasi yun ang importante. Yes. At yun din ang tanong dito. Si Carlito Casala. Boss Carlito, Yeah. wasak-wasak. Ask ko lang kung may heater ba sa loob ng truck. Di ba? Of course. Pag winter time, kailangan may heater. Mamamatay ka rito kung wala kang heater sa loob ng truck. Winter time? Naku, hindi ka pwede mag-drive. Yung tipong nalabas na hangin doon sa vent mo, mainit. Yeah. Kung nilagay mo yung kamay mo na gano'n, yung dinikit mo sa vent yung mga 5 segundo, tatanggalin mo na kasi mapapasok na yung kamay mo. Ganun kainit yung nalabas. Kasi, malamig eh. Yung pader mo, yung likod mo, yung bubong mo, lahat yan, natagos yung lamig. So yung init mo kailangan solid para hindi ka lamigin. Tsaka para itulak mo yung init palabas. Yeah. Pag summer naman, kailangan namin ng lamig. Aircon naman. Aircon naman ang kailangan mo pag matutulog ka. Babiyahe ka ng South Texas, Oklahoma. Kailangan mo ng aircon.
Nakarating ka na dun sa Laredo, di ba? Laredo, oo. Napansin mo yung sa pilot na may malaking tubo, pinapasok sa loob ng truck, aircon. Oo, yung mga, katulad nung sa Fargo. Ha? Meron sa Fargo, sa TA. Kita mo yung, di ba may paradaan, may mga building na gano'n. Yun, meron yung dating tubo. Sa TA. Doon sa may karwas ng Bicol. Dati yun, may tubo, ilalagay mo sa bintana mo, yun ang heater mo. Heater or... Aircon at heater. Really? Kaya lang, dahil hindi na nga uso, tinanggal na nila sa Fargo. Yeah, meron kang babayaran na I don't know how much. Yung sobrang init. Pag-aircon. Yung truck nga natin, pag sobrang init sa Texas, pag summer, di ba? Hindi kaya, di ba? Hindi kaya ng APU. Yeah. Pero kaya ng makina. Kaya ng makina pag naka-idle. Pero kung naka-APU ka lang, hindi kaya. Magbabayad ka tapos meron siyang malaking tubo. I mean, flexible. Bubuksan mo lang yung bitana, papasok yung malaking tubo na ganyan. Pero buka mo na. Hindi pa. Hindi ba? Sabi ko, ano kaya yun? Sobrang lamig na sa loob. Naman ko. Tulog na. Dahil pag summer sa Texas talagang may Yeah, sobrang init. Nagpo-40, nagpi-50. Ha? 50? 40-50 ako. Parang Pilipinas. Celsius? Holy! Pag summer. Hindi na, thank you na lang. Lambot. Pero doon masarap bumiyahe pag summer. I mean, winter time. South. Iwas ka sa snow sa Canada. Pero wala ka nang masyadong mga biyahe sa Texas. Ito, striker to sa flat deck pa siya before. Striker to ng dispatch niya Di ba nakarating nga ng Friends, New Finland, di ba? Nakarating ka ba? Ang hindi ko na lang napuntahan sa Canada nung na-boot at saka PEI yung isla. Pero nakarating ka ng New Finland. Nova Scotia. Ako hindi pa. Labrador. Wala ko nung nabot. PEI, New Finland, wala pa. Nova Scotia. Hanggang dulo ko sa Nova Scotia. Mabas kasi hanggang New Brunswick lang. Kitimat. Nakapunta rin ako. Kitimat? Busy doon sa tao. Bisa ay nakarating ako ng Kitimat. Yung tatlong territories ng Canada, isa na lang yung kulang namin, yung Yukon. Nunavut. Nunavut. Yukon tapos na yun. Talagang nunabot kasi. Hirap puntahan Tsaka wala talagang napunta doon. Yeah. Hindi siya tourist attraction. Hindi ko alam ha. Kasi Meron. Ay, so, I think yung yung sa Arctic Ocean. yun na yun, nunabot. Nunavut ba yun? Pero ang layo Kasi yung pupuntahan natin, nasa kurang 180. Pero yung mula dun sa Diveck, hanggang Arctic Circle mismo, 200 kilometers na lang, 220. 220. Para puntahan. Yung Arctic Circle mismo. Oh my. Yeah. Yun. Kain tayo. Nunavut na lang yung kulang sa territories Matating lang namin ng Lupin. Kahit isang biyahe lang ng Lupin sold na Done. Diba? Tapos na kami. Sana yung natin galing Lupin. Papunta na pala Lupin. Sana nga. Tapos huwag sana ipababa na. So nagbukas ng Lupin guys. Diretso. Ngayon lang, di ba? Sabi nila ngayon. Yeah. Kabukas lang ng Lupin. Tama nga yung sinabi ni Jane 5 days mo. Nung So kami, bababa kami ng south. Walang load dito. Kukuha kami ng load. And then, balik sa pa. Balik kami dito sa pa. Hopefully, hanggang katapusan na ng ice road. Sabi nila sa April Sabi. April? Sabi. Haba naman. Sabi nila hanggang April. Kala nyo ang ice road hanggang April. Grabe. First, second week of April. Tunaw-tunaw na yan. Nagaganyan na ng ISO. Lumalambot na lang. Kailan tayo huling bumiyahe noong 2024? Pinakahuli natin noon ay Before end of March. before end of March, di ba? Nung pabalik. 25. Bumaba na tayo March 25 bumaba na ba tayo? Nag-ipon na tayo dyan Pinababa na tayo lahat Tandaan mo nun, nung pababa ka ng huling biyahe mo, yung mga gilid ng portage may tubig na. Oh yeah. Sa Divec. Tunaw na. Yeah.
Yung kami ni Melvin, kami dalawa. Holy shit, si Melvin sa tubig. Pagka bumababa ka sa portal, gumagan Hindi na. na. Yung swimming pool na ng Divec, papunta na sa ano, yung pagbaba mo ng 55. Oh? Yeah. Oo, may tubig na. Nilagyan na lang ng cone. Yung mga orange. Na nagtutubig na guys, yung gilid. Tutunaw na. Yan, nagtutunaw na siya. So doon kami sa may gilid. Si Melvin, hindi niya napansin. Shoot, boom. Bumabaksak siya. Ano yan, Joy? pati yung, I think convoy tayo nun. Di ba nasiraan ako ng air dryer? Kasama tayo. Yung sa 20, pag akit natin ng may 20. tubig Di ba may na tubig yan? Mm. So, yung tubig, splash doon sa nag-splash doon sa air dryer ko. Napasukan, parang gano'n. Di ba, pagdating na natin sa kalagitnaan ng 29, di ba, nagpukpok pa tayo. Doon na talaga nawala yun. Na-frozen na eh. Nasa lake tayo nun nung tumigil. Tapos, tumigil na ako nung iniwan niyo ako sa 34. Sa gilid, di ba? Na kapit na yung preno eh. Dahil air dryer at saka yung linya ng hangin galing para mag-release sa transmission. Tanke. So, lumalabas ng tubig mga mid-March. Yeah. Kaya, Hindi, tsaka ano naman kasi nun pa, sobrang dami ng biyahe. Bugbog talaga yelo. bugbog ang yelo. Ang dami talagang truck, Dami no? na. Busy dito. Dito, itong kwarto ito, busy to. Nung 2024. Mag-aantay ka sa labahan, nakapila sa Shower, liwan. yeah. Puno to. Dito, nagkakanakawan ng kape. O gagawa ng kape. Tapos aalis ka. Pagbalik mo, ubus na yung ginawa mo. Tama. Gagawa ka na uli. Kasi nakuha na ng iba. Pag madaling araw, kailangan mong gumawa ng kape dito. Tsaka babantayan mo kasi baka makuha ng iba. Yung iba na malapit ng tea time, Kunin yung Diba? kape, sasalin sa kanila. Pagbalik mo, wala na ng kape. So ito, ginawa nila. Dati, nung 2022, wala to. Itong kainan, wala. Kailan ba ito? 23, 24? 23. 23. 24, nandito na to siya eh. Dito na 24. Yeah. 24 ka nag-start, di ba? 24. 23 nag-start na nilagyan nila. 22, wala to eh. Saan nakain dati? Sa truck. Okay. Wala pa tong common area. Okay nga to at may banyo eh. Yeah, may banyo doon. Mag-aagawan ka doon. At saka ito maganda, maraming kainan. Puno to dito, daming tao dito. Hindi, tsaka syempre, yung ganamang wala ka nang nakakita kundi truck o loob ng truck mo. Minsan, nung 2024, pagka nakaparada tayo, yung hindi pa inatok, nandito ako. Maiba Tama ka naman lang. yung, maiba Nagsawa ka sa loob? Magsasawa ka naman sa loob ng truck mo, hindi maiba naman, guys. Diba? Yeah, totoo. Nakakalakad-lakad ka ng malayo-layo, hindi yung lingon-lingon na tsaka Lingon ka sa gilid. ikot-ikot lang. Anong ginagawa mo sa truck mo pag nag-reset ka? May iPad ka naman, di ba? Oo, nanonood. Meron akong handheld na naglalaro. Ano na? Naglalaro. Pero mostly kausap ko asawa ko. Ako pag naka-reset TV, Oo, nood. yeah, highway, through hell. Lalo na pag mainit. Dalawa eh. Pag maganda panahon, nalabas-labas ako. Naglalakad sa labas. Pero pag malamig, tsaka mainit, hindi na ako nalabas ng tao. Doon ka na sa loob. Nakakapanghina yung dalawang yun eh. Yung sobrang init, tsaka Yeah. sobrang lamig. Mas gusto kong winter. At least hindi malagkit. Pag summer, holy, mangingitim ka, sunog ang balat mo. Hindi ka naman pwedeng naka-winter jacket pag winter time. Sunog yung mukha. Actually, pag summer, iba kulay ng kaliwang kamay ko tsaka Yeah. kanang kamay. Dito, kasi ito yung Ito exposed. yung expose. Ito, maitim to. Ito, Yeah. light to. Pero mas gusto kong winter. Yun nga lang. Well, hindi, kasi unang-una, walang langa, walang lamok. Yeah. Yun ang pinakayo ko. Walang langa, walang lamok. Kompleto ko lang sa gamit, mga dress. Ang masakit lang kapag nag-snow, yun lang, nagiging delikado ang kalsada kapag ka nag-snow, pag winter. Pero pagka hindi naman nagtulad ito, clear and day, sarap mag-drive. Yeah. Masarap lang sa summer, hataw talaga, dry ang kalsada. Tsaka mahaba ang harap. Mahabang araw, alas 10 na ng gabi na bumababa yung araw. Pag winter, alas 4. Lalo na pag oversize tayo, di ba? Doon tayo lugi.
Hindi, pag oversize tayo, look tayo sa winter. Winter. Kasi pagka yung bago mag-winter, hindi lang summer solstice, winter, nakalimutan ko. Yung pinakamahabang gabi, 8 oras na lang yung daylight natin eh. 8 to 9 hours na lang eh. Kaya nga wala nang 30 minutes break eh. Diretso. Straight. Walang reason para tumigil. Kaya pag tigil mo sa gabi, fuel up ka na. Kasi hindi ka na pwedeng mag-fuel along dun sa stretch Sa ng 8 8 hours. sayang. Isisingit mo yung 30 minutes or no. Fuel up ka sa gabi, bago ka matulog, fuel up. Pag gising mo sa umaga, 8 hours yan straight. Wala nang tigil-tigil na palipad ng drone lalo pag winter time. Unless kung talagang stranded or reset ka. Pero along the way na papalipad, no? Sayang yung minuto eh. Yes. Importante. Pero may yun nga sabi, may mga ibang state na allowed naman sila magpatakbo ng oversize during night. Minnesota. Depende sa lapad. Depende sa lapad yan. Hanggang Depende sa 12. lapad. Usually hanggang 12, pwede ka sa North Dakota, South Dakota. Pero pag mga big loads na, Ala na. hindi ka lang pwedeng drive sa gabi. Pero combined pwede, di ba? 11-6. 7-6 lang yun. So pwede ka sa North Dakota. As long na makalampas ka ng Iowa. Oh, Iowa, madelikado ka pa. Yeah. May problema tayo. Ano? Wala akong permit. Sa? Yan. Bakit walang binigay? Nag-send ako ng permit bago magtanghali. Oh. Taka ako, maalas ko wala pa. Tumawag ako. Oh. Nung tumawag ako, sabi nila, hindi namin ginawa. Sabi ko, bakit? Tanghali pa ako nagpadala. Kasi naka-classify daw dun sa loan. Non-over dimension. Sabi ko, ha? Sabi ko, 11.8 to. 12 feet nga to eh. Sabi niya, naku, ngayon pa lang pinasis. Problema, under review. Yun lang. Kaya kung bukas, hindi lumabas ang permit, hindi ako makakasibay sa'yo. Monday tayo. Monday tayo. Meron pang yung sa akin nahingi din ako ng permit niya dahil overweight ako ng 1,000 kilos. Saan? Yeah. Overweight. Sa drives? Oh. Hindi na natin magagalaw yan. Yeah. Hindi mo na malilipat yan. Bigat pa lang. Gano'n ka bigat yan? Bigat eh. 40, basta 40 plus. Kgs. Hindi pounds yan. Kasi kung 40,000 pounds lang yan, maliit. Malamang kgs nga. Kgs yan. Kasi 18,000 ako eh. yung bit ko na container van, 40,000 pounds yun. Mas mabigat pa yung cement blocks na dala ko eh. 40,000 tons yan. Kilogram siyang pounds. Kaya pala 40 bigat. tons. Yan, nahingi ako ng kay Roberta ng permit. Overweight ako ng 1,000. Saan dito sa Northwest? Oh, parang Alberta. Ano sabi sa'yo? I don't know if annual ba sa Alberta sa ano? Wala naman tayo annual sa overweight. Kaya, Dimension lang tayo. Ano sabi sa'yo ni Roberta? I don't know. Nagkala ko sa cocaine na eh. Sabi niya, hindi nakaklasify yun sa'yo. Yun na, ayun. Ganun nga yun. Sino nga gumawa ng order na yun? Oh, walang pinadala sa akin si Alberta. Di wala tayong permit. Dito tayo. Kasi sabi niya sa akin, papadala niya through email, hindi sa Detention yun. Waiting for detention yan. detention yun. Hindi naman natin kasalanan ni. Aga-aga. Or gusto mong tumakbo na walang permit? Ayoko. Ayaw mo tumakbo na walang permit? Paps, ganito lang yan. Pag tumakbo ka ng walang permit, wala tayong magiging personally. Pabor yun sa kumpanya, syempre, Yeah. dahil itinakbo ng permit. Maghuli ka. Pag sa'yo. nahuli ka, lahat ng problema sa atin. Oh, yan, sa'yo yun. Yeah, sa'yo yun, basta pag walang permit. Kasi alam mong oversize, alam mong overweight. O, tinakbo mo. Tinakbo mo. Kung nasa kuti ka sa timbangan, Tanda mo na packet tayo, ilan na nakasalubong natin? yung mga DOT. DOT. Busy sila eh. Magkakameron ka na ng fine, magkakameron Ano ka pa, pa ng yung- markas sa lisensya Oh, mo, anong patawag doon? magkakameron ka ng deduction sa points which mag-iapektuhan ng insurance mo sa personal ng mga sasakyan. Pati sa opisina, mapiktuhan din sila. Yes, pati safety rating. Isang mali ng mali ng driver, apektado yung company, actually. Kaya, Kaya pag ikaw ay good sa level 1, perfect, walang na level 1 ka, walang sa ano, points yun sa company. Additional points yun sa company sa safety rating. Ibig sabihin, sa inspection, yung driver, ginawa niya yung tama, yung pre-trip, pre-trip niya, walang mga leak,
nakapasa siya sa level 1. Pero kung sa level 1 ka, marami nakita mga violation. Apektado ka, ticket ka, yung company, yung kanyang safety niya, apektado din sila. Yes. Actually, parang ang nangyayari, tumataas din yung binabayaran nila sa insurance. Yeah. Kasi pag pala dyan, pag once na may mga contract sila, may mga bagong contract, ang tinitingnan pala ng mga customer, yung safety rating ng company. Kung gaano sila ka-safe i-transit yung load nila. Yung ilang beses na bangga sa tulay. Yun. So, tinitingnan ng mga customer, mga bagong contract kung gaano ka-safe yung isang company. Yung MC na motor carriers na Kaya tuwan-tuwa sila pag na-level 1 ka, wala kang ticket, pasado. Pagbigay mo sa opisina, tuwan-tuwa sila kasi additional sa kanila. Yes. So yun mga So kami ay pabalik ng South. Dahil pinabalik kami ng South. South is papuntang Atchison. Yeah, papuntang Atchison. Pero tenga muna kami for today kasi wala na kaming oras. Wala na kaming oras. Ubos na yung aming oras. Kailangan namin mag-reset. Yeah, maubos. Kinain ng Bilis bakunawa. bilis maubos ng oras dito kasi 15 hours eh. Kagabi ilang oras tayo? Puta, mahigit. 17. Mahigit tayo kasi Kasi 12 natin ng alas 12 ng alas 11 ng gabi eh. Kumain ako ng 40 minutes sa pula eh. Kaya gusto ko rin. 40? Ako, kumuha ako ng 1 hour and 20 minutes. Pula ako. Kaya gusto ko rin mag-reset eh para siguro. Yeah. Pero dahil nasa ice road kami, exempted tayo. Hindi, kasi titigil ka ba sa gitna ng yelo? Yeah, hindi ka naman pwedeng doon. Isang oras ka na. Basta wag lang daw i-log out yung aming Pwede mong kahit pumula yan siya. Meron naman siyang exemption. Kasi galing kami sa Ice road. Yeah. So anyway guys, dito kami. Today's Friday. Stay muna kami dito, reset sa Yellowknife. Yung mga taga Yellowknife, shoutout dyan. Nandito lang kami sa Arctic Quest. Yes sir. Yeah, kung gusto niyo ma-meet si GP, nandito lang kami. So daghang salamat. Magkita ta sa sunod nga vlog. Ay, teka lang. Shout kay Victor ng Legend at saka kay Manoy. Yeah, Victor pala. Victor Tuyo. Taga dito yun. Yes! Kaya naalala ko. 2022, siya yung aming sponsor dito. Ng Chicha. Chicha. Siya yung after ng Ice Road, punta sa banyo, may spaghetti, daming pagkasos. Kung Hindi ako, wala pa ako nun eh. Wala ka pa nun? Grabing pagkain ni Victor. Parang everyday birthday. Magaling mo magluto si Victor? Hindi, ang nagluluto yung kaibigan nila. Oh! Yeah, nagluluto pag, pipick upin kami ito. May adobo, may spaghetti. Iba talaga si Legend Victor. Yeah. Shout out Victor. Nandito kami sa teritoryo mo. Teritoryo mo. Teritoryo. And shoutout yan kay Noel din, na taga rito din si Noel. Shoutout sa mga taga Yellowknife, sa mga taga Co-op dyan. I know na nanonood ka sa Co-op. Nalipunta kami sa araw. Di ba? Nakilala ka. Sabi ko, nagchichismis ng mga Dito, nakita. Nagbahid ako. Sabi ko, parang napanood kita kuya. Nagchichismis ako. Napanood ko lang na sa Facebook yung So I'll see you guys on my next video. Daghang kayong salamat pag-amping mo tanan and isang round trip pa ng Ice Road. Abangan ninyo sa next vlog. Have a good night. Ikaw. Shoutout sa wife ko. Yumi. Love you baby. Yeah.